OCD Region 1 nagtaas na ng red alert status dahil sa banta ng bagyong Nando mula sa probinsya ng Ilocos Norte. Makibalita tayo live kay Sandy Salvacio. Sandy? Chris, naka-standby ngayon ang mga kawani ng Provincial DRRMOs kung sakaling manghingi man daw ng augmentation yung mga local response teams dito sa Ilocos Region. Itinaas na sa red alert status ang emergency response ng mga Provincial DRRM office sa buong Ilocos Region dahil sa banta ng bagyong Nando. Ibinase ng Office of the Civil Defense ang kanilang desisyon sa ulat ng Pag-asa na posibleng maging super typhoon ang bagyong Nando. Tayo rin ay nag-conduct na rin ng pre-disaster risk assessment scenario building natin kahapon at napag-usapan na po yung mga preparedness measures ng ating mga member agencies. Maulap ang kalangitan sa bahagi ng Ilocos Norte at Ilocos Sur kaninang umaga. Alas 10 ng umaga kanina, nadaanan pa ng news team ang mga kawani ng CDRRMO at mga opisyal ng barangay na nagsasagawa ng pruning sa ilang puno sa Barangay 17, Tabug, Batak City sa Ilocos Norte. Ma'am, pag may dumadaan na sasakyan, kung mapuputol yung puno, ma'am, pag may bagyo, delikado sa mga sasakyan. Ayon sa ilang residente, mainam daw ang ginawa ng LGU upang hindi raw mabagsakan ng mga sanga ng puno ang dumadaan sa kalsada tuwing may malakas na ulan. Maganda talaga ito, ma'am, kasi pag may bagyo, kahit malakas ang ulan, walang babagsak na kahoy, ma'am. Ayon sa OCD Region 1, nakaantabay na ang mga emergency vehicle at rescue equipment ng bawat PDRRM offices. Posibleng magpatupad ng preemptive evacuation ang mga lokal na pamahalaan sa mga susunod na araw, lalo na sa mga residenteng nakatira sa mga low-lying area at coastal areas. Especially sa mga areas na susceptible ng flooding, yung rain-induced landslide natin. Sunod-sunod nga yung mga pag-ulan, dadagdagan mo pa ng daladalang tubig ulan ni Nando. Yung mga malalapit sa mga river systems din ay maaring mag-swell, kaya unahan na natin. Handa na rin ang pamunuan ng DSWD Field Office 1 sa kanilang relief efforts sa mga posibleng maapektuhan ng bagyo. Chris, wala naman tayong nararanasan na pag-ulan ngayon dito sa probinsya ng Ilocos Norte at nakausap na rin natin yung ilang mga residente dito sa Barangay 33B, Lapas, Lawag City at nabanggit nga nila na wala namang pagtaas sa antas ng tubig dito sa Padsan River magmula pa noong tumama yung bagyong Mirasol. Gayunman, nakausap din natin at tinanong din natin yung ilang mga mangingisda dito sa lugar at nabanggit nga nila na ramdam naman nila kahit papaano yung epekto ng habagat. Kasi nitong mga nakarang araw, medyo lumakas daw yung agos ng tubig sa ilog dahilan upang kumonte yung huling isda ng ating mga mangingisda. Balik naman tayo, Chris, sa naging statement nitong Office of the Civil Defense Region 1 kanina na kung saan nabanggit nila na mahigpit nilang binabantayan ngayon yung posibilidad na umapaw itong Agno River. Kung sakaling umapaw man daw kasi ito, damay-damay na yung nasa 331 na mga barangays mula sa iba't ibang probinsya. Kaya naman muling nagpaalala ang Office of the Civil Defense sa ating mga kababayan dito sa Region 1 na maging alerto at maging mapagmatsyag sa ating mga paligid kahit na walang nararanasan na malakas na pag-ulan. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio.